Nasa linya ngayon si Secretary Manny Bonoan ngayong pong Lunes ng umagang ito. Salamat po, Secretary. Maganda umaga po. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, Cha. Magandang umaga po sa ating list. Opo, Secretary, ano po ngayon ang balak po ng kagawaran dito nga po sa pagguho ng parte nito pong Cabagan Santa Maria Bridge sa usapin po ng pag-iimbestiga? Well, continuing yung kuha namin, Ted, yung pag-iimbestiga on the real cause of what happened pagsak may isang span doon sa tulay. And we're looking at all angles, aspects kung bakit nga nasira yung isang span na yan. And we'll be coming up siguro with our report within the week kasi yung mga we have to go trace back mula nung na-desisyonan na gawing locally funded project yan. Tapos kung ano yung mga design, na-adjust yung mga design and so forth and so on. And we'll see. But I think we'll look into actually yung mga materials that were actually adapted or design in itself. Opo. Sec Manny, at siguro po naman alam nyo na, no, na nakapanayam ng media itong isa sa original nga po na gumawa ng plano, no? Si Engineer Albert Cañete, at sinasabi nga niya, ang suggestion po, pati ng iba, para po walang duda sa impartiality of the investigation, ay bumuo ng isang forensic engineering investigation na hindi po manggagaling mismo sa kagawaran, kumbaga para po walang duda. Ano pong inyong tingin doon? That is what we suggested from the very start actually, that now we are gathering only the data and information, and we will ask actually yung Association of Structural Engineers in the Philippines actually to help us out eventually in the analysis and interpretation of the data that we've gathered. Opo. So yun po, kumbaga... It will be a third party, disinterested party. Opo. Sige. So, ganito po. Totoo po naman itong mga pangyayaring ito, ano ho, Secretary, sa pahayag mismo po ni Engineer Albert Cañete. Nagsimula nga po yung design, yung original design nito, 2012, di po ba? Based on the 1997 Bridge Code. Okay? Yes, Opo. yes. And then, nung magkaroon po ng 2015 na DPWH design guidelines at criteria and standards, no, para nga po sa mga tulay, so nagkaroon po ng second design dito. Tama po yun? Well, yan ang sinasabi niya. And I think ang inano niya, the convention is actually it would have been a better designed project. So if you are saying that, then it would have been structurally stronger. Opo. Because ang kwan natin dito is, I think ang sinasabi nga nila, yung initial investigations namin is that there were adjustments to include actually yung new seismic design parameters. Yun lang naman ang akin na ano. Opo. Pero but if he's saying that he is na-redesign yung project, na-design the project for a stronger bridge, then this is the area that we are going to look at. Opo. Pero inyo na daw po nakausap yung pong yung pangalawa ng designer after po nung first design ni Engineer Cañete. I think si Engineer Cañete is the original designer of the bridge. Opo, siya nga po yung original, ano po. Hindi niyo pa siya nakakausap. Yeah. Opo, pero yung pong pangalawa. Hindi pa. Opo, yung pong pangalawang. Walang pangalawa. He is the one and only designer of the bridge. As I understand. Opo. So kasi po sabi nga nila is actually there were retrofitting works. Na include doon sa construction ng bridge because may mga nakikita nila that have to be adjusted to construction. Okay, so sir, kung ang claim po ninyo wala pong redesign kasi nga po nag-upgrade po mismo ang DPWH yung 2015 ng design guidelines, yun po
ano po ang balita ninyo mismo from DPWH na siya pong nag-oversee ng project? Talaga pong nagkaroon po ng strengthening of the bridge design? Well, there were adjustments in the implementation of the construction because may nakikita nila that had to be adjusted actually during the construction period. Let me also say that yung original, I don't know kung ano sinasabi, Engineer Cañete, the records will show that si Engineer Cañete rin, actually, siya ang nag-certify ng as-built plans. As-built plans, ng proyektong yan. As built na, kumbaga. So, he knew all along, certifying actually as-built plans, certifying that it has been done properly according to design. Opo. As built plan, kumbaga nung ito'y binuksan. Yes po, yes. Opo. Well, actually, Ted, let me just say na yung tuloy na yan has not yet been turned over to the Department of Public Works and Highways. Wala pa pong official turnover. Hindi pa po, wala pa. I don't think the department has gone through the process of accepting the bridge at this point in time. At may mga test din kami dapat gagawin kahit pa paano. Review the design and some tests that have to be done in the department before we accept it. Opo. So, ganun ho pala. So, officially, wala pa pong, kumbaga, kung ikaw yung kontratista, kung ikaw yung nagpagawa, no? Kung ikaw yung gumawa ng isang proyekto, dapat may official turnover yan. Ito po, wala pa. Wala pa. Okay. So, kumbaga, may warranty ito. Yeah, well, something, I think there's in fact, in all projects that the department is implementing, meron yung 1-year warranty period actually. 1-year warranty period for the construction, yung manner of construction. But yung structural integrity of the project is actually, I think, for a structure like this, mga bridges is, I think, about 15, 20 years. Opo. Yung kanyang supposed to be po, warranty na kung may mangyari doon sa tulay, mananagot yung kontratista. Hindi lang kontratista, pati designer. Pati po yung designer po ng tulay, kung sakasakali po. O sige. So, sa ngayon po, sir, ano po ang instruction dito ni Presidente sa inyo? Doon po While we are doing actually yung technical investigations sa TED, ang ginagawa ni the President wants actually to determine kung paano natin i-rehabilitate at the earliest possible time yung tulay para naman magamit. Hindi pa kasi officially nabubuksan yun . At hindi pa turn over kasi dyan. But he would like the most expeditious way to rehabilitate the segment or yung nasira na parte ng tulay. Opo. Kasi po, 12 arko ito, di ba? 12 arko. Opo. Nakatawid muna siya. Ito from Santa Maria side, ano po? Pagdating niya doon sa, kung bibilangin mo, from 12, doon po sa pandulo na, tsaka bumigay yung pong yung tatlong span doon. So, pwede pa po kayang masalvage yung remaining na bahagi po nitong tulay. Yes. But we want to be sure that the rest of structure has not been compromised. So, yun ang tinitingnan lang namin. The looks of it naman, I think, if at all, meron naman mga minor kung lang naman siguro nakikita namin for the time being. But I want to be sure that it is still structurally sound yung mga ibang parte niyan. Ang kwan lang namin kasi dito, Ted, is actually itong 12 na sinasabi natin na span. Ito yung 60 meters kasi ang bawat isa niyan. 60 meters yan. Now, tinitingnan din namin yung mga footages, yung pagdaan ng mga magbigat na truck. Now, if you load yung dalawang truck at the same time at that span,
At yung sinasabi natin na 100 tons bawat isa, 200 tons kaagad yung nandoon sa isang span. Kaya yung sinasabi natin na maybe, I will notice question. Opo, medyo But nevertheless, opo, I think kahit na may over-stress yan, I think we will still have to find out bakit nga nasira. Opo. Secretary, ito po kasi ang pangyayaring ito, 'di ba, nung unang assessment nga dahil sa kahit na gaano pa katibay yung tulay, meron lang talaga siyang maximum na capacity load, hindi po ba? Yes, Yan po ang prinsipyo. Opo. yes. Opo, sa pangyayaring ito, dahil nga dito ako po'y napilitan magbasa nitong bahagi po nitong mga libro tungkol nga dito sa usapin na ito. May sinasabi po na sa ngayon sa Pilipinas, dahil nga po yung mga truck na ginagamit, particularly po sa construction, ang lalaki na at ang bibigat na. Opo, di ba? Kung napapansin po ninyo, kaya daw po itong overloading ay very rampant sa Pilipinas kasi nga susulit po ang mga kontratista kaya malalaking truck ang lalaki ng load nila, no? Kaya mabibigat po ito. Ang sinasabi po ngayon, delikado nga ito sa napakaraming tulay sa Pilipinas. Sa pangyayari pong ito dito po sa pangkalahatan muna, ano pong inyong balak, Secretary? Many of the bridges, actually, mga old bridges actually sa Philippines, as I know, it's actually started pa nung nasa department pa ako because of na-retrofit, na marami nang na-retrofit na mga bridges eh. Marami nang na-retrofit na mga bridges, especially for yung earthquake design standards. So marami nang na-retrofit naman. But there are still many bridges, old bridges that still need to be retrofitted or strengthened. Actually because of this, or the issues of overloading. Ang overloading naman, Ted, if you design a bridge, actually with the existing design standard, ang sinasabi natin is actually you limit your assumptions, let's say 44 or 45 tons gross vehicle weight. So if you design it for 45 tons, that bridge should last actually for, let's say, 30 years. So now, ang sinasabi natin nito, it continues na overload yan. The life of the bridge will be shortened, 15 years or something. Ganyan yan ang design para yan. Hindi naman siguro dapat bumagsak agad. Opo. Sige po, so going back po dito sa Cabagan Santa Maria Bridge, kung sakasakali po na magkakaroon dito ng rehabilitasyon, ang pera po na gagamitin dito, meron na ba kayo naiisip kung saan manggagaling? We'll discuss this muna, Ted, kasi as I said, hindi pa na-turn over nito ng amin, and I think it is still under the warranty of the contractor and the designer at this time. I see. So, tingnan namin yung angulo na yan. Baka mamaya kailangan pa rin yung contractor or designer for them to reconstruct what is damage at this time. Opo. Yung pong tulay na ito, ang una po kasing design nito ay nasa mga 700 meters po, no? Yung layo nito, 720 meters, no? Kasi nga 12 arko, 60 meters po ang bawat isa. Ano po yun? Anong report sa inyo ng regional director doon? Bakit po na-extend na nga ito at humaba na po ng higit 1 kilometro? Ay kasi Ted, yung na-extend ito because actually yung approach structure was supposed to be tatambakan na lang sana yung approach structure. Kaya lang nasa floodplain kasi yan. Hindi naman po pwedeng sarahan yung dali ng tubig. So gumawa ulit ng additional structure na yung approach structure ang ginawa diyan. So okay naman 'yan. Yung approach structure, dumaan naman yung truck na pandon, wala naman nangyari. Opo kasi floodplain yan, lagi pong lubog yan. Meron nga dyan tulay na laging lubog, di ba, pag mataas ang tubig, ano po, Secretary? Yes, so it's parang tulay na rin yung ginawa doon. Approach structure. Opo, sige po. May pahabol na pong tanong si Chacha, please, Sec. Opo.
Oo. Sec Manny, meron pong news article na sinasabi po nitong designer na si Engineer Cañete na ang suspecha niya itong DPWH Region 2 ay posibleng hindi sumunod dun sa tamang proseso sa paggawa nitong tulay. Sinasabi po niya na posible po, baka lang daw po hindi kumuha ng construction management and supervision consultant yung mga taga DPWH Region 2. Doon po sa sinasabi nyo kanina, pananagutin, may posibleng pananagutan, hindi lang yung contractor, maging yung designer. Pero di po ba ang final approval still lies on DPWH? Tinitignan na rin po ba natin ngayon kung sino-sino sa DPWH ang posibleng mapanagot dito? Yeah, of course, titignan din namin siya. Kaya lang napakatagal na panahon yan. Karamihan na nag-supervise, nag-ano dyan sa tulay na yan. Ay wala na sa sa department, nag-retire na, o wala na eh. So anyway, we are trying to, in fact, kung meron pa kaming makakuha na testimony ng mga ibang kahit na nag-retire na tinitignan namin kung maimbitahan namin na para magbigay ng salaysay kung paano ginawa niyan. But I think ang kwan yan is nakita naman namin yung mga plano na natapos na. Certify naman yung designer yung as-built plan. So ang ibig sabihin certify mo na correct yung as-built plans mo, nagawa sa tamang paparaan yung construction. According to your design. Opo. Kasi nga... Kaya tinitingnan po namin yun, ang gano'n na yan. Okay, sige. Oo. So ngayon po ba, Sec Manny, yung kanina tinatanong din ni Sir Ted na kung nagkaroon na kayo ng assessment sa ilan po nating mga tulay para po hindi na maulit yung ganito pong klase ng insidente. Nationwide assessment sa kalagayan ngayon nito mga bridges natin, mapabago or luma man. Yeah, ongoing po lahat ng mga tulay natin ngayon. Sabi ko nga kanina, many of the bridges na old bridges noon nire-retrofit po at being strengthened at this point in time. Lalo na po dito sa primary roads natin, sa Taang Maharlika at other national roads na dinadaanan na marami. Yan po. So, meron ongoing po program namin for retrofitting and the strengthening of old bridges actually nationwide po. Opo. Yung po bang Biliran Bridge ngayon na umaalog sa hangin lang, luma na po bang itong steel bridge na ito sa Biliran, Secretary? Ongoing yung retrofitting niyan, Ted, kasi I think this is an old bridge naman. Kasama ng San Juanico Bridge yan eh. You, if you remember. And it's only a simple truss bridge yan, steel truss bridge yan. And of course, over the years, nagkaroon na more than 50 years na yan. So, nag-loosen yata yung mga bolts niya sa baba and stringers. So, I think the funds has already been released to the regional offices and they are undertaking the retrofitting now. Opo, sige po. So, sige po. In parting po, Secretary, timetable po ninyo doon po sa third party na gagawa po ng supposed to be forensic engineering investigation dito. Meron ba kayong deadline? Opo. So, yeah, we're trying actually to get in touch with them within the week, and so that I think, but yung preliminary assessment namin, we have to submit it within the week. Okay. Opo. But Sige. The actual control with the third party services of the structural in the Philippines within the week para makita namin lahat na ang gano'n niya. Okay, sige po. Kami makikibalita po, Secretary, dito po sa development po nitong ginagawa niyong investigasyon para po lumabas ang katotohanan dito at yun po, sana nga po ay hindi masayang ang pera pong inilaan ng gobyerno dito po sa napaka-importanteng tulay na ito, Secretary. Tama din. It's been a long wait for that bridge to be open actually. Opo. Thank you. Opo. Sige po. Salamat na marami, Sec, and have a good week ahead. Salamat po. Thank you. Opo. Salamat din, Ted. Thank you. Thank you. Secretary Manny Boroan po ng DPWH.